Good day mga kasaklob for today's vlog. Kumusta po kayo? Sa mga hindi pa nakakilala, ako nga pala si Dave na may 16 na taon ng experience bilang mananahi at maglilimang taon ng sumusubok sa pagnenegosyo. Ayan. Share lang tayo ng short story po. Yun. So, ang topic natin ngayon ay paano nga ba natin hinaharap ang stress sa negosyo? Alam natin yan at ano natin ito lalabanan. Ayan. Kaya share ko yung aking kwento, share natin yung aking naging solusyon itong nagdaang buwan lang. Sobrang stress ako, sobrang drain ng isip ko, halos ang isip ko paulit-ulit na lang yung ginagawa ko, ayan. Tapos tinatamad ako. Sobrang tinatamad, halos parang ayoko na ikilos ngayon ginagawa ko. Utos na lang ng utos, kaso ayan, darating pa rin talaga yung time na parang lutang na lutang ka. Naranasan mo rin ba yun, mga kasaklob? Alam natin ng negosyo, hindi araw-araw masaya. May panahong walang benta. Tapos darating pa yung time na halos gusto mo nang sumuko. Umabot ako sa punto na sobrang daming orders yan, nangyari sa akin yan. Pero halos hindi ako masaya. Alam mo yun, yung parang feeling ko paulit-ulit na lang yung nangyayari, ganyan. Tapos, andyan yung dami mong orders pero ang dami ng reklamo na kailangan mong harapin kasi sa akin, kulang pa ako sa manpower yung aking business. Kaya, halos talagang all around yung trabaho natin. Ayan. Meron tayong tauhan pero hindi hindi pa kompleto. Diyan yung sabay-sabay na gastos sa bahay, sa tax, ayan. Ay, parang halos lahat na nagsabay-sabay, ayan. Tapos, ayan, dumating yung time na parang ang bigat-bigat ng isipin mo, ayan, ganyan. Tapos lutang ka, tamad na tamad. Ayan, tamad na tamad ka, halos parang ayaw mo na kumilos. Gusto mo na lang mag-cellphone. Ayan. Kahawak ka sa cellphone, tapos parang ayaw mo na kumilos eh. Naranasan nyo yun? Ngayon, kung naranasan nyo yun, tapusin nyo ang vlog na to. Tapusin yung video na to hanggang dulo. Magbibigay ako ng tips kung paano natin nasolusyonan yan. Base sa aking storya. Okay. Kaya naman mga kasaklob, ito yung tatlong tips para makatulong sa'yo sa pantanggal mo ng stress sa buhay. Ayan. Una, ayusin mo yung pinaka-priorities mo. Ayan. Ano bang dito? Gaya sa akin, ito yung isa sa dahilan kung bakit nagkakapatong-patong yung ating problema. Ayan. Dahil sa hindi maayos na sistema ng ating business. Tulad ng nangyari nga sa akin, ganito, kaya nagkakagulo-gulo kung ano ang unahin ko, ganyan. Minsan kasi merong nangyayari yung hindi ako naglilista, tinatamad ako maglista ng dapat unahin, ganyan. Nangyayari minsan. Halimbawa na lang ngayong araw, may order ngayong araw na kailangan i-ship, yun yung unahin mo, hindi yung kung ano-ano yung sinisingit mo. Kasi darating yung, minsan nagkakapatong-patong yung gawain, dyan nagsisimula yung stress natin sa hindi natin nauna yung mga priorities na dapat gawin. Ayan. Pangalawang tips, ilapit mo yung sarili mo sa mga positibong tao, hindi sa mga positive yung gumagamit, hindi yun, iba yan. Ayan. Mahirap kalabanin ng stress kapag ang mga kakwentuhan mo ay puro negatibo, ganyan, magkakaiba kayo ng pananaw sa buhay. Maghanap ka ng ng community na pwede mong lapitan. Yung halos gusto mong mangyari sa goal mo, yan. Yung mas magaling sa'yo, ayan. Mas masarap kausap yung mas magaling sa'yo. Ayan. Dahil mas marami ka pang matututunan sa kanila, yung mga bagay na hindi mo pa alam. Maging humble ka lang. Mag-share ka rin ng mga nalalaman mo para meron ka rin
kwenta sa kanila. Ayan. Hindi lang yung tanggap ka lang ng tanggap. Kailangan magbigay ka rin. Ayan. Ito yung pangatlong tips na dapat hindi mo to skip. Ito yung pinaka-importante na nakatulong sa akin nung panahon na ako ay sobrang stress at sobrang drain na sa buhay. Ayan. Lumapit ka kay Lord. Ayan. Manalangin ka, matuto kang manalangin. Ayan. Dati kapag stress ako, mag-isa ko lang nilalabanan yung stress ko. Kumbaga, trabaho ng trabaho hanggang matapos, ganyan. Nakakapagod sobra. Tapos kapag natapos mo yung gawain mo, parang hindi ka pa rin masaya. Ayan, parang isipin mo agad, ay, may problema pa na darating, ganyan. Parang hindi natatapos, ganyan. So, totoo naman na hindi natatapos ang problema kapag business yung pinasok mo. Pero, kaya naisip ko na hindi lahat ng bagay kaya ko. Ayan, meron, naramdaman ko na mas kailangan pala natin ng sandigan na mas matibay. Ayan. Kasi kahit anong gawin mo, may mga bagay din talaga na hindi mo makokontrol. Wala kang control. At si Lord lang yung makakagawa nun para sa'yo. Siya nga pala mga kasaklob, masaya akong ibahagi sa inyo na 4 months na tayong binabago ni Lord. Christian na po tayo. At masaya akong ibahagi po sa inyo ito. Nung naging Christian ako, simula noon na natutunan kong ibahagi kay Lord yung mga aking problema, stress. Yung kapag ka stress ako, imbis na mag-panic, mag-overthink, ayan, natutunan kong magdasal. Dati hindi ako ganun eh. Natutunan kong magdasal, huminga ng malalim, ayan. Although hindi naman lahat ng problema agad-agad malulutas. Pero iba yung pakiramdam ng yung kapag lumalapit ka kay Lord, parang ang gaan ng pakiramdam, tapos alam nyo yun, yung payapa yung isip mo. Ayun. Kaya hanggang dito na lang po mga kasaklob yung aking video. Meron pa tayong susunod dito at maraming salamat po sa inyo. Thank you and God bless.